Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro karamihan sa nandito ngayon, alam ko pong nagsusubaybay po sa Olympics na ginaganap sa France. Kung napansin po ninyo, mayroong isang malaking kontrobersiya sa nangyaring opening ng Paris Olympics, di ba? Na kung saan yung Last Supper was depicted inappropriately, blasphemous, scandalous. Marami po sa atin ang nalungkot, marami po sa atin ang nasaktan. Pero ano kayang ibig sabihin nitong pangyayaring ito? Well, one thing is for sure. Alam ko na marami po sa atin ang di alam ang kahalagahan ng Last Supper. Di binibigyan ng kahalagahan yung huling hapunan. Huling hapunan na kung saan hanggang ngayon ay accessible sa lahat. Huling hapunan na kung saan ito pong banal na misa natin ay free para sa lahat. Huling hapunan na above all, sabi nga sa gospel, ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito yon. Itong ginaganap natin, itong ginagawa natin. Ang banal na misa. And I believe today, it's very timely, this Sunday. Today, Jesus would like to bring us together again in this Eucharistic celebration to remind us of its worth. Ang kahalagahan nito. Sabi niya, I am the bread of life. Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Hindi lang buhay, bastang buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Hindi lang simpleng buhay, sabi ko nga. Alam niyo sa isang aklat, Sacrosanctum Concilium, Constitution on Sacred Liturgy, sinasabi doon na ang liturgy po is the culmen et fons. Ibig sabihin ng culmen is summit. Pag sinabi pong summit, it is that toward which the activity of the church is directed. Lahat po ng activities ng simbahan, it's directed to the Eucharist. To the Eucharist. Yung kapiesta ng mga santo, ang direction po niya ay papunta sa banal na misa. Ano pa ang sabi? Fonts. Sinasabing, it is also the fount from which all her power flows. Ang banal na misa pala, ang daluyan ng biyaya ng Diyos. Daluyan ng biyaya ng Diyos. I am the bread of life, sabi ni Jesus. Alam nyo, ang salitang Eucharist, mula po siya sa Griegong salita, Eucharistos, na ang ibig sabihin ay grateful. Or Eucharistia, na ang ibig sabihin ay thanksgiving. Whenever we celebrate the Mass, we are thanking God. We are grateful to God. We thank God na patuloy niya tayong ginagabayan. We thank God na patuloy niya tayong binubusog sa banal na misa. We thank God that in this Eucharist, He continues to save us. We thank God that in this celebration, His desire to give us eternal life continues. Nagpapatuloy. Alam niyo sa first reading, atin pong narinig na yung mga Israelita, binigyan po sila ng pagkain ng Panginoon. They were freed from slavery. Pero anong reaksyon nila? They grumbled. Tiningnan ko yung translation ng grumbled. Sa Tagalog ay sila po'y nagmaktol. Nagmaktol. Hindi ko na po alam yung ibang word para sa grumbled. Sabi nila, buti pa doon. Nung nandun kami may pagkain, dito nagugutom kami. Imagine, they were saved by God.
They were freed by God, pero yung reaction nila ganun pa rin. Hindi sila nagpasalamat sa Diyos. There was that sense of incontentment. Hindi sila nakontento. This is not an expression of gratefulness. Grateful people are generous people. Generous people. Tamang-tama, ngayong araw, we celebrate the feast of Saint Jean Marie Vianney. It's so timely because Saint Jean Marie Vianney is from, he's French. Kung saan ginaganap ngayon yung Paris Olympics, di ba? Yung Olympics, he's French. A reminder to us, si Jean Vianney, French na pare, patrono ng mga pare, patrono ng mga parish priests, specifically. Alam niyo, si Saint Jean Vianney, yung orientation ng family nila, madalas po silang tumutulong sa mga mahihirap. Yung pamilya niya. At nung naging pari siya, he spends 11 to 12 hours hearing confessions. He was generous. Mapagbigay po si Saint Jean Vianney. He lived a Eucharistic life. Merong isang pari sa amin, he termed it Eucharistic life. Eucharistic is, well, if we look at the celebration, there's this part na kung saan hinahati-hati ng pare yung bread. Eucharistic. We are called to be Eucharistic, to share our life to others, to share our time to others. And so today in this celebration, we continue to thank God for His generosity, for making the sacrament of the Eucharist always, every day, accessible to all of us, so that we may have eternal life.